Bilang isang propesor po ng political science, isang political scientist, ano yung sa tingin niyong dapat na anti-political dynasty law na meron tayo? Ano yung scope dapat? Second degree, fourth degree? Well, ako ang paninindigan ko fourth degree, of consanguinity and affinity. So at least yung, within that immediate family, hindi naman necessarily ay mababawasan 'no, yung mga tumatakbo. At kung maaari ay yung tinatawag nating yung overlapping jurisdiction, ipapasok Mm, mo rin. Kasama na rin yung pagbabawal ng miyembro ng pamilya na meron tumatakbo sa pambansang posisyon na maging nominee ng party list. oo. Disclaimer lang Christian kasi member ako ng Anti-Dynasty Network, eh. So hindi Okey. hindi hindi naman puwedeng hindi naman puwedeng tumalikod dun sa aming itinutulak 'no, na na parang I get ideal it, 'no. It's the oo. ideal it's the ideal political dynasty law. Of course, we know to get that ideal, we should be able to pressure Congress, but that again, that's the challenge that all of us are faced with. Okey, pa-explain dun sa mga hindi familiar Prof, yung overlapping jurisdictions. So yung overlapping jurisdiction, kunyari kung si Edo Manzanas ay tatakbong presidente, ang jurisdiction niya ay national. So wala na siyang Mm, kamag-anak na pwede tumakbo, mm. 'di ba? So hindi siya puwedeng 'di mo alam kamag-anak na puwedeng tumakbong senador. Wala kang mag-anak na puwedeng tumakbo kahit na gobernador kasi ang jurisdiction ng presidente ay buong National. bansa, eh. So So, ganun din sa senador, 'di ba? 'Pag naging senatorial candidate ka? 'pag na-senator candidate ka, hindi puwedeng tumakbo yung kamag-anak mo bilang, let's say mayor ng isang town. Kaya dito medyo meron ng umaangal, eh, meron ka naririnig na umaangal, eh. Eh, hindi ko naman jurisdiction 'yan, ang senador mambabatas, eh. Yung mayor naman hindi naman 'yan hawak ng senador, Executives. ng Mm. executive position naman 'yan, eh. Administratively nga under the DILG, although DILG has not much powers over local governments. So may mga gano'ng mga ano, but the main reason for that is that, dapat inclusive yung politika, eh. Hindi yung kasi 'pag meron ng nagmamayahawak ng kapangyarihan, elected position, nagbubunga yan, eh, sumasanga yan, eh. So, dapat malimitahan yung bilang ng posisyon na maaaring pagpahiwakan ng isang pampulitikang pamilya. May isa akong tanong Prof 'no, how do you operationalize this? Kunwari yung overlapping jurisdiction, kunwari Edo Manzanas tumakbo sa pagkapresidente. Pero merong pang ibang mansanas na gustong tumakbo let's say sa pagkagobernador, pagka-mayor, pagkakongresista. Papaano yun? Sabay-sabay sila nag-file ng, certificates of candidacy? So lahat sila disqualified immediately? Well, basically parang yung, ito yung problema natin kasi yung election code hindi naman motu proprio on the part of the COMELEC to check 'no. Correct. So kung alin sa bayan dapat baguhin yung election code na Oo. kasi merong susumpaan ka dun, eh, dun sa Mm. mo sa ng certificate of candidacy na wala kang kamag-anak na tumatakbo sa anumang posisyon na maaaring kabahagi ng jurisdiction ng posisyon na iyong hinahangad. So, dapat sasagutin ko yes, no. 'Pag kung nagsinungaling ka dun automatically basis of disqualification na yun, eh, 'di ba? Ah, but the COMELEC has always said, "Hindi, ano lang kami, procedural lang kami." 'Di ba? Pero So, eventually maghihintay ka pa na magko-complain. hindi, ang tanong ko rito Prof, papaano kung parehong nanalo? Kunwari nanalo yung Edo Manzanas for president, nanalo yung kamag-anak niya for governor, so sino madi-disqualify? Well, dapat under the current rules sa election code 'pag falsify ka ng statement sa certificate of candidacy dapat may magko-complain, 'di ba? Oo, matagal. Oo. So, yun ang problema natin. Kaya yung anti-political dynastic law is just one of those laws that would be needed in terms of opening up politics so that it becomes more inclusive and participative. Kasama Mm. diyan yung pagbabago ng matagal ng election code, kasama diyan yung pagpapasabatas ng Political Party Development Act na matagal na Yes, ring nakabinbin sa Kongreso, na nagbabawal sa turcotism, na nagbibigay ng suporta sa mga partido batay sa kanilang naging, ah performance. performance sa nakaraang eleksyon, na nagtatakda ng mga procedure para sa pagrerehistro ng mga partido, et cetera, et cetera. So, yung mga batas na yun dapat magkakasabay-sabay yan, eh.
Kasi the Hmm, absence of one will make one law weaker. Kunyari yung kung hindi mo babago yung election code, yun nga, matatagalan para ma-disqualify mo ang isang nagsinungaling sa kanilang certificate of candidacy kung may papasa itong political correct. dynasty law. At saka napakahirap 'no, kunwari nanalo ng presidente, maski nagkaroon siya ng misdeclaration dun sa kanyang COC. Presidente na 'yan, eh, napakalakas ng Well, presidente sa ating presidential well, system, 'di ba? So, saan pupulutin yung petition na 'yun? well, alam natin yun yung question ngayon na merong mga nag-donate sa presidente, sa vice presidente na mga kontraktor na bawal, 'no? Correct, Pero hindi mo naman puwedeng kasuhan, hindi mo naman puwedeng tanggalin sa posisyon. So hihintayin mo na lang, pero gagalaw ba yung COMELEC 'pag wala na sila sa posisyon? Kasi kung gano'n disqualified permanently 'yan, eh, 'di ba? oo. Dapat yata 'pag ganyan, yun nga, repasuhin yung ano, yung Omnibus Election Code tapos sabihin sa COMELEC, hindi, pagkakita niyo pa lang na nagsisinungaling, ano niyo na, kumbaga puwede niyo na i-reject outright, 'di ba? I-disqualify. Yun ang problema nila. Kasi kunyari mahirapan din ang COMELEC diyan, 'no? Kunyari do'n sa mga pag-aaral ng political dynasty, ang ginagamit na method do'n ay yung tinitingnan yung kanilang apelyido. Pero Hmm, hindi man lahat ng mansanas magkakamag-anak, 'di ba? oo. Meron Ah, ding ano, so meron ding kahel, meron ding ubas, pero magkakamag-anak pala. so kunyari, sa amin sa Pampanga, ako ang mami ko David, napakaraming David, eh, 'di ba? Oo, Hindi naman lahat magkakamag-anak yung mga David. So kinakailangan tignan mo, normally nakikita mo lang yun sa kanilang SALN, eh, 'di ba? Yung deklarasyon ng sino yung mga kamag-anak mo na nakaupo sa iba't ibang posisyon pampubliko. Ah, so dapat lalagay mo pa rin yun dun sa COC. Babaguhin mo yung COC na parang yung nakikita natin sa Statement of Asset, Liability, and Net Worth. iko-correct mo. Iko-correct mo dun. Meron pa ba kayong mga kamag-anak na tumatakbo sa iba't ibang posisyon, 'di Oo, ba? O meron ka bang kamag-anak na kasalukuyan nakaupo? Kasi kung senador 'yan, maaaring kung mayor 'yan, maaaring yung senador ay incumbent, eh, hindi re-electionist, eh, 'di ba? oo. So, Me kasi 3 years ang LGU, 6 years ang senador, maaaring overlapping yung term, although the re-election is senator. I mean, the incumbent senator is not running for re-election. Tsaka I would surmise yung debate diyan matindi 'no, isang ire-raise yan for instance, papaano okey kamag-anak ko nga, eh, wala naman talagang intensyon yan para tumakbo, gusto lang ako isabotahe o Mm, kinontak nung kalaban ko para isabotahe yung pagtakbo ko. Kunwari tatakbo ako for senator, kunwari Senator Edu Manzanas, eh, mm. kunwari meron siyang, jilted lover na nasa Yeah, pulitika rin, tapos marami-rami yun, kinontak yung isa niyang kamag-anak na malayo. Sinabi, "Gusto ko isabotahe 'tong si Edu Manzanas, mag-file ka rin ng COC mo." So, sino madi-disqualify, 'di ba? yun ang problema ng COMELEC ngayon, 'di ba? Yung mga nuisance candidate. Pero ito hindi nuisance, eh. Nuisance in the sense na ginagamit yung kanilang relasyon para ma-disqualify yung isang kandidato tumatakbo sa ibang posisyon Oo, based on the ban ng political dynasty. So, maaaring gano'n, pero sa akin those are cases that can probably happen, but the greater value of a long political dynasties is that we take away the exclusivity of representation that has dominated Philippine politics for over 100 mm. years. Kumbaga we have to start somewhere. Yep, Okey. masyadong mahaba na, eh. Oo nga, eh. Sige. Pero sigurado ako maraming mamimiloso po diyan, eh, pagdating ng ano, debate, oo. Ire-raise pa diyan, papaano yung mga kabit, papaano yung mga lovers, papaano yung mga common law husband and wife, 'di ba? Ire-raise Well, yan, eh. ang hirap pagbatayan niyan. Although totoo naman 'yun, 'no, na meron kang mga lugar na hindi yung talagang legal wife ang tumatakbo kundi, known, 'no, na mistress. Pero wala namang batas na nagbabawal nun, eh. At Oo, mahirap naman 'yun basically because how can you legislate against something that is not in a sense in a legal relationship, 'no, for oo. that matter. 'Di, dun na gagamitin yung dynamics of campaign and election, tsaka providing a lot of information, 'di ba? Kumbaga you Oo. campaign on the strength of your platform, pero at least meron ng ano, meron ng struktura na Yep. na mas maayos. Political Party Development Act, one of the things that can be introduced there is yung selection process, eh. So for example, yung party should have a membership network. The selection of candidates for position should go through a party process, 'no? Hindi yung puwedeng dahil kamag-anak kita ikaw ang tatakbo, eh.
'di ba? Oo. So, kumbaga sa ibang bansa meron kang primary, meron kang nomination process, meron Mm. kang vetting within the political party, which we don't have kasi sa atin nga ang partido binibili yung prangkisa, eh. Oo. Pati yung bahay nung nagbuo ng partido binili, eh. Oo, sa atin ang characterization ko diyan Prof ano, eh, parang sa pelikula 'di ba, Mm. gagawa ka ng pelikula para dun sa aktor na yun, hindi yung aktor ang mag-o-audition para sa pelikula. Parang yun nangyayari dun, walang audition, eh. Ikaw na yung Mm. director, scriptwriter, producer at Oo, lead star. oo. Yeah. Miski bokya 'no, miski wala namang kaalam-alam sa posisyon, eh, pero Oo. ang tinitingnan dito yung ano, yung the chances of winning. Meron kang resources, eh, that improves the chances of winning.